At bago ko po ibigay sa inyo ang ating pong susunod na tagapagsalita, tayo po ay magbabalik tanaw at magpapaalala sa lahat ng mga nagawa ni Yorme sa lungsod ng Maynila na talaga namang nagbigay ng kapakinabangan sa bawat pamumuhay ng Batang Maynila. Kaya po sabay-sabay po nating panoorin to. Ng Maynila ay tinagurian na perlas ng silangan, the Pearl of the Orient. Isa sa pinakamagandang syudad pagkatapos ng rehimen ng Espanya. Subalit, sa kasamaang palad, ito ay winasak ng digmaan noong panahon ng Hapon. At simula noon, tila nahirapan na ang syudad na bumangon. Hanggang ang isang anak ng syudad ay tumayo at pinangunahan ang pagbabago nito. Mayor-elect Isko Moreno Domacos are now rolling up his sleeves to bring back the city's lost glory. Ibabalik ko na po ang tayi sa mga taga-lungsod ng Maynila. At sa kanyang paglilinis ng syudad ng Maynila, ginawa niyang araw ang gabi at hindi siya nagpahinga para lang isakatuparan ang kanyang mga pangarap sa mahal niyang syudad. Nilinis niya ang mga dugyot na mga lugar ng Maynila. Unang-una, ang Divisoria, Lagos Milad Underpass, at ang Hidden Garden sa tapat ng Post Office. Ang mga liwasan ay kanyang pinaganda. Ang Carpilla, Alceros Forest Park and the Circle, at ang paraiso ng Batang Maynila, at ang mga pangunahin na kalsada kagaya ng Calaw at Taft Avenue ay kanyang inayos din. Inilawan pa niya ang Taft Avenue kasama ang pagpapalaganap ng peace and order, kaya bumaba ang crime rate ng syudad. At sa tugatog ng kanyang kasipagan, isang trahedya ang tumuko sa Baseco. Maraming mamamayan ang nasunugan ng mga tahanan. Isang sakuna na dumurog sa mga puso ng mga taga-Baseco. At sa paghupa ng apoy, ang mga mamamayan na nasunugan ng mga tahanan ay ginawan niya ng mga matitirahan. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga nasunugan ay meron ng muling tahanan. Nag-alab ng husto ang kasipagan ng Batang Maynila, kaya marami pa siyang ipinatayo na mga tahanan sa loob ng napakaiksing panahon. Ito ang Condominium 1 at Condominium 2. Binondominium 1, San Sebastian Residences, Pedro Hill, at San Lazaro Residences na hinamo sa mga disenyo sa Singapore. Nagpatayo pa siya ng maraming eskwelahan sa Maynila. Ito ang Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School, at Ramon Magsaysay High School, all 10-story, fully air-conditioned public schools. Sinundan niya to ng mga paggamutan, kagaya ng Baseco Hospital, Ospital ng Maynila, na may mga makabagong kagamitan tulad ng CT scan, MRI machines, robotics, at dialysis center para sa mga pasyente na walang pambayad ng ospital. Tinupad din ni Yorme ang pangako niya sa ating mga lolo't lola sa pagbibigay ng benepisyo sa kanila, tulad ng monthly allowance, birthday cake, black rice, and sure milk and vitamins. Meron pa silang regalo tuwing Kapaskuhan. Yung mga seniors na gusto pang magtrabaho, may programa din si Yorme para sa kanila. Hindi lang senior citizens ang binigyan ni Yorme ng benepisyo. Pati PWD, solo parent, teachers,
and students of PLM and UDM. Nagbigay pa si Yorme ng 11,000 laptops sa mga teachers, 110,000 tablets naman sa mga estudyante para sa kanilang online learning with internet. At sino ang hindi makakalimot sa madilim na yugto ng ating bansa? Ang pandaigdigan na pandemya. At sa paghahasik nito ng peste, kaagad nagpatupad si Yorme ng 24/7 na testing facility at vaccine drive-thru laban sa pandemya, na merong dedicated na vaccine storage facility sa Santa Ana Hospital. Bumili rin siya ng mamahaling gamot kagaya ng Remdesivir, Tocilizumab, at Molnupiravir para sa lahat ng nangangailangan noong panahon ng pandemya. Hindi doon natapos ang mga solusyon na naisip ni Yorme para labanan ang pandemya. Dahil sa kakulangan ng mga paggamutan sa buong bansa, ang Batang Maynila ay mabilisang nakaisip ng solusyon. Ang Manila COVID-19 Field Hospital, ang paggamutan na itinayo sa loob lang ng 52 araw na dumugon sa kakulangan ng mga hospitals sa panahon ng pandemya. At dahil dito, maraming buhay ang nailigtas ng itinayo niyang paggamutan. Dahil sa sama ng ekonomiya dulot ng pandemya sa buong mundo, ipinatupad ni Yorme ang Food Security Program na sa loob ng 8 buwan, siya ay namahagi ng food boxes sa 700,000 families. Awa ng Diyos, walang nagulong sa lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Hindi rin niya nalimutan ang matagal nang pinapangarap ng kapatirang Islam. Ang magkaroon ng sariling libingan sa syudad ng Maynila. Sa pamumuno ni Yorme, pumaliwalas, pumanatag, at naibalik ang tayog ng Maynila. Kinilala ang lungsod ng Maynila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mapalokal at international na organisasyon. Rest assured to each and every one of you here, when we fail, babang kami agad. We'll do it again. When we succeed, we guarantee you will innovate. We'll make it farther and reach more. We will be with you. Nobody will be left behind. Now together, let's make Manila great again. Ang pagbabalik ni Yorme. At sa mga pagkakataon po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, lalo't higit ang aking naging kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumika! Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Damatos! Hi! Hello! Kumain na ba kayo lahat? Hindi naman. Kaya lang maya-maya malamang awayin kayo ng mga asawa niyo. Kasi mag-alas 6 na wala pa nagsasaing sa bahay. Anyway, una, salamat sa Diyos. At nakarating kayo ng ligtas. Dahil gusto namin kayo makita sa Ninoy. Oo, sana makita ninyo yung buong Maynila. Every day, twice a day, District 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung mga kasama natin kaagapay. Pinano ang Ninoy. Alam ko naman at may kanya-kanya tayong dahilan. Maaaring kasi yung may trabaho, may gawain, emergency, may sakit, and so on and so forth. Kaya, pinilit namin na akapin pa rin yung iba nating mga kasama. Kitain pa rin natin sila at makausap pa rin at makapagbigay ng tagubilin sa susunod nating 68 days to go. 68 days to go na lang. Kaya
salamat sa inyo. At salamat din, kanina nga nabanggit ni Chi, na ang Kaagapay, o para sa aming mga bagong miyembro, no? Alam niyo, Kaagapay, nagsimula yun. Actually, parang ganito lang karami yun nung araw. Kasya na yung buong distrito sa Tondo when we started it in District 1 in 1998. Then in 2007, lumawak na tayo at lumaki ng lumaki. We are now more than 50,000 strong Kaagapay in the entire city of Bakit tayo dumami? Siguro, sasabi natin na kahit papano naman, kayo, yung mga antigong Kaagapay dito, na nakipaglaban sa akin ng puyat. Yung poster niyo, pagkagising niyo sa labas ng bahay niyo, tinanggal na, naiinis kayo. Lahat ng hirap, parusa, no? Na dinaanan natin, ng mga laban natin nakaraan, pinaglaban niyo isang tao. Napanood niyo yung video. Worth it ba? Yes! Talaga. Worth it yung puyat niyo, yung pagod niyo, yung hirap niyong itaguyod at ipaglaban ang isang kandidatong pinaniniwalaan ninyo na totoong maglilingkod sa ating lungsod. Worth it ba siya? Yes! Are you proud? Yes! Yes! So may mukha kayong ibabalik sa inyong mga kaanak at kamag-anak at kapitbahay na nung araw na kinukumbinsi nyo nung araw, lalo-lalo na noong 2019, mabigat ang kalaban natin noon. Napakahirap ng laban natin noong 2019. Dalawang higante yun na kalaban natin. Pero dahil sa inyo, dumami tayo at nagwagi tayo. At I hope, nandito ako sa harapan nyo ngayon, at least kahit paano, tango sa ilong kong sasabihin. At tatanungin kayo, I hope I did not fail you. I hope na pagtagumpayan natin ang lahat ng pinangako natin sa taong bayan. In fact, noong 2019, ang hirap ko ng paniwalaan. Kasi lahat na pinapangako ko noong 2019 eh. Naalala nyo? Parang ang dami-dami kong kinukwento. Tanong, after 3 years, despite kahit na may pandemya, nangyari lahat yung pinangako natin. So, babalik kayo ngayon sa inyong mga kaanak. Ilang araw, ilang gabi, simula ngayon, hanggang pagdating ng araw ng pag-uukom. At least, meron kayo magagamit na mga bagay na sa tingin ninyo, nagtotoo lahat ng ipinangako ni Isko para sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. Ay bakit ko yun kinukwento? Sapagkat mga kaagapay, napapansin ko lately, lalong ito papalapit ng papalapit. Dati, hapunan lang nila ako. Ngayon, agahan na nila ako, tanghalian na nila ako, hapunan na nila ako, ako papulutan sa inuman. Nung mga kalaban natin. Napansin nyo? Oo, tapos, napansin ninyo, kumukuha pa sila ng ibang taong hindi taga Maynila na para magsalita ng masasakit laban sa atin. Hindi naman taga Maynila. Pero magtataka ka, di ba? Parang, hindi ko maintindihan. Ako lagi ko sinasabi doon sa kagat, hindi, mag-report na lang kayo kung ano ang ginawa ninyo sa tao sa lungsod ng Maynila. Bakit? Kandidato ko eh. Hindi ka aangat kapag inihila mo ang isang paa ng isang tao para ikaw naman ang umangat. Okay? Ayaw ko yun. O kaya kayo binabanggit ko yan, dala na ipapaalala ko ulit sa mga antigo at sa mga bago. Manatili kayong mababa ang loob. Huwag kayong makikipag-away. Bakit? Kaya tayo sinisiraan ng kaliwat kanan, dati isa lang. Si Utang. Yung isa naman si Benta.
Eh, kaliwat kanan na eh. Ako nga sabi ko sa inyo, pulutan nila eh. Eh, okay lang yun. Hindi naman ako sa politika eh. Okay lang yan. Pero, yun yung bagay na huwag natin papatulan. Bakit? Kasi yun ang gusto nilang conversation. Gusto nila, ubusin ninyo ang oras ninyo kakasagot sa kanila. Eh, matalino naman ng mga taga Maynila eh. O bakit? Ang tanong namin, nasaan kayo nung pandemya? Nung panahon na kailangan namin kayo. Bay, parang mga kabuti, nagsulputan na lang bigla ngayon. Noong madilim ang ating buhay na para bang wala ng liwanag na mararating. Sino ang kasama ng tagalungsod ng Maynila? 24 oras. In fact, marami sa inyo nakasubaybay. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Not a single night, not a single day. Dahil alumpihit ako, hindi ako mapakali paano ko itatawid yung gutom, yung takot, yung pagkakasakit ng 2 milyong bibig at mamamayan sa ating puso. At least, uuwi kayo ngayon. Babalik kayo sa mga bahay ninyo. At least matangos ang ilong ninyo, kayo na mga nangabuhay dito. Okay? Kasi iba namatay na eh. Hindi na natin sila magiging testigo. Kayo na ang testigo. Kayo na ang magpapatunay. Matangos ang ilong niyong kaya niyong sabihin, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Natatalino ng mga taga Maynila. Totoo lang. Ngayon, kung paano ko ginawa yun, hindi ko naman kailangan kwento yung ito pamamala. Ayan ang sabi ko nga nun. Naalala niyo may sinabi ako sa Facebook live ko nung nagkakagulo ng tao, natatakot ng tao. Sabi ko, lolo ko, mga nanay, tatay, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong magkaalala. Pag ako wala nang maibibenta, nakita niyo itong relo na ito, ipatatas ako ito kitang bunting makarakos lang tayo. I said that in a public video. Why? Kasi gusto mong i-assure yung mamamayan mo, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ang pagiging mayor ay parang isang ama o isang ina. At ang anak mo ay 2 milyong mamamayan. Umaasa sa iyo. Tanong, taas ang kamay ng may anak dito. May apo. May pamilya. Ano, real to. Kapag walang makakain ang pamilya niyo, gagawa niyo ng paraan. Talaga? Ikaw ba na isusubo mo na lang, ibibigay mo? Tama? Kaya nga lahat ng kambyo, lahat ng belta, inaabot mo eh. Tama mali? Nakita mo na yung nakaturban, ayan na si Bombay, pwede ka bumalik. Tama mali? Mairaos lang. Maitawid lang. Tama mali? That's also being a mayor. Hiningi mo yan eh. Pala ka eh. Pala desisyon ka eh. Gusto mo maging mayor, akalain mo ba magpapandemya? Ikaw ang humingi niya sa tao na mag-mayor ka. Hindi ibabalik mo sa tao, reklamo. Ang ibabalik mo sa tao, solusyon sa problema at katayuan ng iyong pamilya. Kaya itong laban natin, magaang tong laban natin. Bakit? Magre-report lang tayo sa taong bayan. Eh, bakit naman ganun? Eh, siyempre, naniniwala ko, matatalino mga taga Maynila. Hindi tayo makukuha sa dila-dilata lang. Sa bigas-bigas lang. O, ako naman, ang payo ko, pag nadapuan kayo nun, kalawitin nyo, sayang din yung basahin din. Sayang! Oo! Tirahin nyo na tirahin.
Pero naman ng taong bayan yun eh. Oo, totoo lang. Eh, sayang din naman. Kung baka 5 kilo ka, ba? Tipong mga 3 araw, 4 na araw na yun. Tama ba? Kaya ako, wag tayong maninira. Wag tayong makikipag-away. Magpakababang loob kayo. Katulad ng dati pa. Kasi habang kayo nagpapakababang loob, pinapahaba nyo naman ang kamay nyo. Akapin ninyo ang kaya nyong akapin. Sabi nga sa mag-asawa, pag bagong kasal, ano sabi? Humayo kayo at magparami. Tama ba? Hindi ng anak ha? O ng kasama. Kaya tayo, lagi tayo. We can stay humble. Always humble. May takot sa Diyos, may paggalang sa kapwa. Pero we have to be firm. Katulad natin, pagdating sa partikular na problema ng tao, matigas ako. Hindi ako bibigay. Kahit kakampi kong politiko, pag mali siya at maapektuhan ng tao, nilalabanan ko. Bakit? Firm ako dun eh. But we can still stay humble. Bakit? Anumang tigas ng bulalo, lalambot din yun. Kaya yung mga kaanak nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan, kaklase, kausapin nyo. Magparami tayo. Ipapaliwanag natin yung dividendaso. Bakit? Eh kasi tayo may prueba. Tama ba? Di ba sa karera? Ano tinitingnan sa dividendaso? Yung loob, yung prueba. Iyan dami nating resibo. At iyan, hindi lang sa picture, hindi lang sa video. Naramdaman ng tao. Imagine mo, sa buong Pilipinas, lockdown, ang Maynila, may eskwela. Bakit? Naka-tablet ang estudyante. At walang tosgas ang magulang. Bakit? Kasama na internet dun eh. Tama mali? Teacher, naka-laptop. Wala rin tosgas. Oh, eh meron din siyang libreng internet galing sa gobyerno. Tama mali? 8 buwan, kumain tayo. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Kaya nga yung iba, ino-online sell na. Ito naman. Nakikita ko sa Facebook eh. Kasi sobra na eh. Gusto niya nang gawin Shopee eh. Ako, okay lang yun. Binigay ko na sa iyo yun eh. O kung i-abilidad mo, gusto mo gawin cash, dahil nagpupula na rin yung ihi mo, dahil po sa tinas mo. Ayaw mo. Okay lang sa akin. Tama na eh. Mo, walang bakuna sa buong Pilipinas. Sa Maynila, nagbabakunahan 24 oras. Ang testing, ang mahal-mahal sa Maynila, 5-5. Ang gamot, tayo pa hinihingan. Ay ako, naging kabisado ko yung mga pangalan. Ang hirap din kasi ng mga pangalan na yun. Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir. Daang-daang libo. Ang halaga. Kahit bilyonaryo, I'm telling you straight, kahit bilyonaryo, hindi makabili. Bakit? Wala siyang access. Pero lungsod ng Maynila, maabilidad, naka-access. Dang-dang, mabuhay lang. O habang nangyayari ang pandemya, pwede na tayo. O tingnan, ito, maganda to. Timing na timing, 2 araw ka lang, sariwang-sariwa na. Sino makapag-iisip na darating ang araw painit ng painit? Ang tanong. Nung araw kinakancel ang eskwelahan dahil may ulan. Tama mali? Ngayon kinakancel ang eskwelahan dahil mainit. Tama mali? Ibig sabihin, palala ng palala ang ating kapaligiran at pahirap ng pahirap sa mamamayan. Tama mali? Akalain mo, 4 na eskwelahan, 10-story, fully air-conditioned public school na gawa ng pandemya. Na siya naman palang bagay na sasagot at tutugon sa future situation.
Imagine mo yun. Tapos yung ginawa ko daw sobra. Ano raw, masyado daw malaki. Masyado daw ano. Anong gusto nila? Mema? May masabi lang? May magawa lang? Ito, ang problema nga dyan, actually, apat na eskwela na yan. Ang problema nga dyan, yung magulang. Nagkakaproblema. Paghihingi ng jacket yung anak. But kidding aside, tingnan niyo the vision, the foresight of your leader. Now, who would thought that giving such good environment in the classroom will be a must today? Magiging kakailanganin dati parang luho. Ngayon pala kakailanganin na siya. It's now a must. Why? Kung makita niyo yung heat index, pwede ka na magprito ng itlog sa kalsada. Tama mali. So what more we can do in the future? Yeah? So marami kayong maikukwento. Kaya hindi natin kailangan sagutin yung gusto nilang conversation. Kasi, pansinin ninyo, hindi ko alam, yung iba sa inyo dito nakarating na doon sa patawag nila. Tingnan nyo, ano sinabi? Si ganito, si ganyan, si ganito. Pero wala kayo narinig na programa. Nakarinig pa sila ng programa. Walang kwento. Alam mo bakit? Walang kwenta eh. Tayo, maraming kwento, kaya equals to kwenta. Kasi at the end of the day, yung suma, yung sinuma mo, equals to responsibilidad, hiningi mo, binigay ng tao. May mandato ka. Ginampanin mo ba ang tungkulin mo sa taong bayan? Yun ang itatanong ng tao. Ano ang ginawa mo sa amin? Tayo na may pandemya pa. Nakaraos pa. Ayun, puro sila utang. Hindi naman bago yung utang na yun eh. Luma na yan eh. Bakit? Bago pa sila mag-mayor, nandiyan na yung utang eh. Bakit nung araw? Gusto mo maging mayor? Alam mo namang may utang. Nung sinisingil ka na ng taong bayan kung ano ginawa mo, ang sinising mo may utang. Hindi, totoo. Really talk, di ba? O tapos ito maganda, cutting ribbon. Sila daw may gawa. Pero yung pinambayad doon, utang, kasalanan ko. Napasin nyo? Sabi ko na matalino mga taga-Manila eh. Hindi mo talaga matutulog sa mga taga-Manila. Pero ito, moving on. Basta kayo, pakababang nyo. Hindi mga away, huwag nyo silang tularan. Unang-una, yung boto mo ay pareho lang ng boto niya. So pag alam mo yun sa sarili mo, kaya mo siyang bigyan ng pahalaga. Kasi ang bilang ng boto mo isa, ang bilang ng boto niya isa. Pantay lang kayo. May paramdam sa kanya. Yung pagpapahalaga. Pag kinakausap mo ang asawa mo, kinakausap mo ang anak mo, ang pamilya mo, o pagkatapos mo sa loob ng bahay, pag nangwakali, yung kapitbahay mo si Marites. O sabi mo, o pagkatapos si Marites, yung sa kanan, si Tolex. Tol, anong latest? Kumbaga, dadami tayo kung ang ipinakikita ninyo ay paggalang sa kapwa mamamayan at kababaang. Ngayon, tatanungin ko lang, survey lang. Hindi ko mo kayo kadapay. Tatanungin ko kayo bilang mamamayan. Napapansin nyo ba? Yung napapansin ko din na dumudugyot ulit ang Maynila. Noong panahon ko ba, luminis? Umayos. Thank you very much. Pangalawang survey. Lately, kinakabahan ba kayong maglakad ng madaling araw ng mag-isa? Yes. Bakit? Dami ng dapper. Naglimasin ko na naman ng mga tulongges. Tumpukan na naman ang tulongges nyo. Sa Arte, Rahaba, Wandona, Abad Santos. Pati nanay, kinakabahan. Bakit? Papasok sa eskwela yung anak niya,
Hindi niya alam. Baka mamaya, buti sana kung nakalawit lang yung cellphone. Yung cellphone pwede lang ipangutang ulit sa Bombay. Eh mamaya madisgrasya yung anak. Tama mali? So, may takot ulit tayo dahil napapabayaan ang peace and order situation sa Maynila. Yung ba nararamdaman natin? Naalala niyo ba nung panahon ko, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Noong araw, ang Maynila parang GMA, Master Showman. Wala. Totoo naman. Bakit? Kasi gusto ko iparamdam, mapamahirap ka, mapamayaman ka, habang natutulog ka, at ikay malapit na sa purgatorio, sa lalim ng tulog mo, panatag na panatag ka, the back of your mind, ang nasa isip mo habang nasa loob ka ng bahay, ay hindi, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila, sa kalsada namin. Tama mali? Gusto niyo bang ibalik yun? Pangatlo, so kalinisan, kaayusan, at kapanatagan. Gusto niyo pa ulit magkaroon ng opportunity of growth ang Maynila. Tayo yumabong ulit. Bumalik ulit ang tiwala ng mga negosyante. Eh bakit mahalaga yun? Una, trabaho. Pangalawa, buwis. Tama mali? Gusto niyo maibalik yun? Nakita niyo kahit iba't ibang bahagi ng mundo. Kahit mga ambasador, kinilala ang Maynila sa bilis ng paglago. When I became mayor, nung binoto niyo akong mayor noon, noong 2019, out of 17, number 16 ng Maynila. Bago ko umalis, number 3 ang Maynila. Ang gawin mo, siya sa atin ninyo yung kiniklaim ko. Bakit? Ikaw. Tayo yun, mga batang Maynila tayo. Now we are out of 17, we are now number 17. Talo pa tayo ng pateros sa economic growth. So ano ibig sabihin? So yung kadugyutan, yung kriminalidad, masama pala talagang epekto sa hanap buhay ng tao. Una, sa damdamin ng tao. Sa mata ng tao. Eh, syempre kung nakikita mo ng mga dugyot puro ban nila at libag Kaya bubwisit ang tao. Nakukonsumi ang tao. Tapos wala kang kapanatagan, naiinis ang tao, natatakot ang tao. Anong sa tingin yung isipin ng mga negosyante? Aalis ng Maynila. Tama mali? O tayo nung ngayon, siyempre, magkakabrad na tayo ngayon. Walang negosyo, walang trabaho. Equals to tambay. Nyanyanga ka naman sa kanto, pre. Dito to. Biro-biro ko yan, pero sa totoo. Yan ang epekto kapag ang pamahalaan, hindi tao wala kayong panira. Basta pamahalaan. Pag ang pamahalaan hindi nagtatrabaho. Pag ang pamahalaan hindi nagpa-function properly. Kapag ang pamahalaan hindi nagpa-function efficiently, ang resulta, decline. Decline yan. At yung pag-decline, unti-unti yan mararamdaman ng utaw. Tatama yan sa tao. Kaya ngayon, gusto nyo bang ibalik ang sigla ng Maynila? Yes! Ano? Handa na ba kayo? Yes! 6 days to go. Handa na kayo? Handa na kayong ibalik ang kalinisan at kaaliwasan ng lungsod ng Maynila? Yes! Handa na ba kayong ibalik natin at maibalik sa taong bayan ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila? Yes! Handa na ba kayong magkaroon ng oportunidad at makilala muli ng Maynila ay window of opportunity for every citizen in the city of Manila? Yes! Then, sabay-sabay tayo. Magtulungan tayong lahat. Tulungan nyo kami. Sama-sama, huwag kayong maghahalo ng iba. Dahil ang ibinibigay ko sa inyo yung cockpit na. Pag inalis nyo ang kalabasa dyan, hindi na cockpit yan. Tama mali? Pag inalis nyo ang isang gulay dyan, sitaw, hindi na yan cockpit. Tama mali? Ito naman,
Bakit? Tingnan ninyo. Una, sa Tondo, sa District 1, nag-produce ng isang konsehal ang Kaagapay. Top na, Chef. O sumunod, ang Kaagapay, lumawak sa Maynila. 36 councilors out of 36 nanalo dahil sa tulong nila. 0 ang kalaban. Sumunod, nakapag-produce kayo ng maraming congressman. Yung isa dyan, nakaupo rito sa District 2. Tinulungan niyo yun. Marami sa inyo yung binoto yun. Bakit? Yun ang napag-desisyonan ng Kaagapay nung nakaraan eh. Tama, mali? O, yun yung sinasabi ni Carlo kanina. Totoo naman. Eh, hindi naman tayo nagkukubli. Ano, tumulong ba tayo sa kanya? Yes. Thank you very much. Nakatulong tayo sa kanya sa katagumpayan ng karera niya. Tama, mali? O ngayon, tumigas ang liig nila. O hindi naman natin pagkatao yun. Di ba? Pagkatao naman nila ang sinusukat ng mamamayan. Tama, mali? Nung sila'y tinulungan ninyo at hindi na lumingon dahil tumigas ang liig, okay lang yun. Mag-move on tayo sa buhay. Tama, mali? Eh, talagang gano'n. Hindi naman lahat ng tao tinutulungan mo ay lilingunin ka. O, para huwag na samahan loob natin, move on. Para nung araw, yung first boyfriend mo, o second boyfriend mo, o second girlfriend mo, hiniwalayan ka. Pero mo ngayon, may asawa ka na. Di ba? Naka-move on ka eh. Naka-survive ka. Ganon din tayo. O, ngayon, basta tayo, matangos ang ilong natin lahat, na tulungan natin siya. Yun naman yun. O, that is period. Now, we move on with our lives. Yung tinalo natin dati, dahil sa inyo na ipanalo natin yung dati natin kasama, o baka ngayon kaya nyo nang ipanalo si Carlo. Kayo ang naglagay. Kayo rin ang mag-aalis. Tama ba? Walang bait. Walang panira. Walang sisi. Walang ganun. Eh ako, ang dami ko ng pakokang. Ang daming beses ko na nadapa sa buhay. Isa yan ang bakas ng leksyon ng buhay. Hindi yung ilang beses kang nadapa. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, ilang beses kang bumangon. Exactly. Yung pagbangon mo ang bilangin mo. Huwag mong bilangin yung pagkakadapa. Dahil yun, mas maganda ang atmosphere ng buhay mo. Yung aura ng buhay mo. Kasi doon, marami kang ipagpapasalamat sa Diyos. Kapag yun ang nakita. Pwede ba? Total, nandiyan yan. Uy-upon. Pwede ba? Ang gawin nating congressman sa takdang panahon, sa araw ng pag-uukom, kayo ang husgado. Pwede ba natin ibalik si Congressman Carlo Lopez? Nagawa niyo na, 6 na congressman. 6 ang congressman sa Maynila. Ito pa maganda. 2 vice mayor na rin na na-produce nyo. 3 na actually. 3 na. Yung nakaupo ngayon, tinulungan nyo rin yun eh. Tama, mali? O sino-sino mga tinulungan yung vice mayor? Ako. Dahil sa inyo, naging vice mayor ako. Tama, mali? At saka yung isa. Kasi tama naman. Tinulungan nyo ba? Tulungan ba natin? Good for her. Nanalo siya. Tama, mali? Sabi sa inyo, wala tayong bait eh. Walang bitterness dito talaga. O, nakagawa na kayo. 3 na. Ang nagawa ninyo, Vice Mayor. O pwede ba? Gawa tayo ng record ulit. Pang-4 na ipoproduce sa Kaagapay na Vice Mayor. J. Atienza. Pwede naman, no? May asin naman eh. Diba? Mukha lang yan 19. Naintindihan nyo na yun. Nakakorens na ho yun. Ay, siya raw ay graduate ng Lasal. Sosyal.
Thank ko naman siya. Ako'y graduate ng Ateneo. Ni Tondo. Oh, Ateneo de Tondo. Tondo High School. But siya graduate ng political science. She knows the job. Plus the fact that yung tatay niya, dating vice mayor, alam niya, she knows how to be presiding officer of the city council of Manila. Tama na? Pasok? Magaang? Magaang ibenta? Alam niyo bakit? Alam mo pinakamahirap sa isang produkto, pag ang naglaban, Pepsodent at Colgate. Yung kandidato natin, Colgate. Tama mali? See? Mas madaling ibenta. O, nandito naman, yung ating mga Yormes Diyos. Ito nga pala, pasimplihin natin ha, pagdating ng takdang oras, yung kampanya. Simple lang, Yormes Choice Straight. Yun lang, hanapin lang natin, Yormes Choice. Para madali. Oh, kasi pag Yormes Choice, yun yun eh. Pag Yormes Choice, dalawa lang kasi naman ang pagpipilian ninyo eh. Yormes Choice, matamis. Yung kabila, Ladies Choice. Wala na ako sinabi, kayo may sinabi. Ayoko ng palira eh. Parang umasim ang mga mukha niyo. Totoo naman, di ba? Totoo naman. Oh. Yormes Choice na tayo straight. Nandito, Nico Evangelista. Ramel Miranda. Holong C. Awi Sia. Dami talagang kamag-anak nito. Puro kamag-anak. Oh, tsaka si Robbie Ong. Oh, may nilakas. At syempre, ang laging nangongona sa District 2. Bakit? Ito naman eh. Anong Tagalog na number 1? Nangongona. Tama? Oo. Masipag ka ba ito? Kabats ka to eh. Batch 98 kami. Noong kusip. Ang ating kusyal, Edward Ta. Kompleto na tayo. Tapos na. Uwian na. Hindi kasi panatag naman ang kalooban ko eh. Bakit? Akala nyo naniwala kayo sa akin? Ginawa nyo akong mayor? Kung ikukumpara doon sa mga naging katunggali ko, mabibigat yun ha. Uy, in fairness naman, malangit daw ang kaluluwa ni Mayor May. Oh, mabigat ang laban. Yung isa naman, si Joseph Estrada, dating presidente. Pero mo, uhugin yung kinampanya niyo. Awan ng Diyos. Nagtagumpay ka. Pero at the end of the day, yung tagumpay, things of the past. Ang tanong, yung resulta, nagtrabaho ba? Naglingkod ba? Naging tapat ba sa kanyang tungkulin? Yes! Ayos na ako dun. Oh. 2 mayor na. Oh, gawin natin, 3 mayor na. Ang i-produce nyo, babalik na ba tayo? Kaya? O survey yan, survey. Ano lang, kakatuwaan lang. Hindi naman to, tapatin nyo lang ako. Anong feeling nyo sa